Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Yes, good afternoon and welcome po sa ating Kaugnay Podcast Episode 13, Agrisalitaan. So, ngayong hapon po ay tama po yung narinig nyo. Tayo po ay nasa Episode 13 na. And tayo po ay sasamahan naman dito sa ating Agrisalitaan. Kwentuhan na naman tayo. And ngayong araw ay sasamahan tayo ng ating focal ng ating Organic Agriculture Program ng ATRTC 5, si Ma'am Justin Rose C. Tubig, at pag-uusapan po natin dito yung naman tungkol po sa Youth Scholarship Grant on Organic Farming. Okay, so magandang hapon, Ma'am Justin. So, good afternoon po, Sir Mike, and sa lahat ng nakikinig. So, lalong-lalo na yung mga interesado na pumasok and willing mag-venture sa organic farming. Yes, ito ay lagi na natin kumbaga year in, year out, lagi natin tong kasama sa ating kampanya, 'di ba? Yung ating organic agriculture, kasi talagang hinihikayat natin ang ating mga magsasaka na gamitin, 'di ba? At mas maganda kumbaga dahil sa taas ng ating mga inputs ngayon na binibili like fertilizer, etc. So ito ay isang di ba? Isang alternative. Opo. Tsaka diba? Para may assurance tayo na safe yung ating kinakain. Safe and healthy pa. Okay. Pero ngayon po yung naman ating pag-uusapan ay tungkol sa Youth Scholarship Grant on Organic Agriculture. Ibig sabihin, kasi ngayon inaano natin yung mga farmers natin na nag-organic, medyo syempre sinasabi natin aging na, no? Ngayon nakita natin yung oportunidad na dapat habang bata pa sila ay alam na at may sa puso na yung organic farming, di ba? Para hindi na tayo hindi na mahirapan pagdating ng oras. Pero ito yung Youth Scholarship Grant, ay pwede ba kami, Ma'am Justin, bigyan ng background about this? Okay po. So, ang Youth Scholarship Program na bago ngayon, so, bale, meron na tayong pioneer batch. So, nag-start na yung 2023, yung first batch. And, sa ngayon, kaya ako nandito ngayon ay para mag-invite doon sa batch 2. Mag-start na yung ating application ngayong October hanggang December para makapili na tayo ng mga kabataan na gustong mag-venture nga sa organic agriculture. This year ay ilan is meron tayong 10 na grantees sa first batch, and next year wala nang limit, depende na sa mag-a-apply and sa may endorse ng center. Open siya sa lahat. Depende na sa qualification. Ito ba scholarship na talagang mag-aaral pala ng college? Hindi po. Ang kagandahan po ng ating scholarship grant ay hindi po siya yung typical na scholarship na binibigay na merong stipend at monthly na pang-tuition. So ito ay meron pong stipend din na monthly, pero meron pong start-up support na makakapag-start talaga yung bata ng kanyang business or yung kahit na isang enterprise man lang. Yes. So, sa year 1 yan. So, mamaya, Sir Mike, isa-isahin natin kung ano-ano ba yung mga benefits pag naging grantees. And dalawa kasi dito ang pinipili natin. Yung grantees na yung mga bata. Youth. And then, meron din po tayong mga farm partners na hahanapin. So, preferably, open naman siya sa lahat. Pwede din nasa LSA, mas advantage kung LSA certified. Yung ating mga learnings
learning site for agriculture. Pero wala naman pong limit. Ano po, pwede po siya sa mga farms na siguradong na nakasunod sa standard ng organic agriculture. LSA siya, pero dapat nag-follow ng standard ng organic agriculture. Pero Tama ba? pwede naman siyang kahit hindi LSA, kahit simpleng farm lang siya, basta sigurado niyang sinusunod niya yung standard sa organic agriculture, pwede siyang mag-apply. Kasi dadaan pa naman sila sa validation ng team. Okay. So, ano yung pinaka goal nito muna? Okay. So, ang goal natin is para mapadami po yung mga bata na gustong mag-organic. Mapadami natin yung mga bata. Opo, mapadami natin yung mga batang gustong mag-organic. Into organic farming. Into organic farming. Sige. So, para ito din yung one way to promote organic agriculture and para mag-expand tayo ng ating mga system. So, para matulungan na din yung mga bata para sa kanilang inaiisip na enterprise sa tulong ng ating mga farm partner. So, mag-uumpisa na. So, sabi nga niyan, habang bata pa, kailangan na umpisahan na para yun yung turuan na sila. Yung bagay na dapat ito ating mga medyo, 'di ba, yung medyo may edad na natin ng mga organic practitioner, 'di ba, na farmers ay kumbaga saling na doon yung teknolohiya at mga kaalaman sa ating mga kabataan. Tama ba? So, aside from that, syempre, nandun tayo sa ganon na mai-transfer na natin. 'Di ba? Pero ano pa yung mga iba pang nakikita mo na bakit kailangan pa natin na talagang gawin ito mga bagay na ito? Syempre, para equip din yung ating mga kabataan doon sa knowledge and skills patungkol sa organic agriculture. And bukod doon ay ma-increase din natin yung awareness. Yung awareness and yung organic agriculture areas dito sa Bicol region. Kasi compare sa ibang region, medyo maliit yung ating area sa organic. Okay. So, sige, punta natin yung sinasabi nating youth scholarship grant na yon. Ano yung mga scope and coverage nung ating unahin natin muna yung yung sa youth, di ba? Papasok doon yung mga qualification, and then so, isunod po natin, Ma'am Jazz, yung farm partners, yung mga naman natin, qualification din ng mga farm. Okay. So, yun nga, sabi ko kanina, so for batch 1, nagkaroon tayo ng 10 na grantees and 5 farm partners. So, for batch 2, so wala nang limit. Depende na lang sa qualification. Sa qualification. Kung pasok sila, pwede na namin silang i-endorse. Yes, okay. Since dalawa na yung PGS certified dito sa Bicol region, so 10 na yung lahat na farmers. So, pwede tayong mag-endorse ng 20 para tigda-dalawa yung farm partners. And then, yon same, makaka-receive sila ng monthly stipend na 5,000 yung ating grantees for 9 months yon. So, 9 months? Opo, for 9 months makakatanggap sila ng 5,000 per month. And then after 9 months, sila ay mag-create or magde-defend ng kanilang business proposal. Okay. So, yun po ay magbibigay ng startup fund yung NOAP and si ATI and DA na 150,000. Wow. Ano po? Okay. And then meron pa yan, Sir Mike, kasi continuous dapat, kasi yung naisip ng bata na business na makukuha niya na 150,000 na grant ay susuportahan pa din ng NOAP, ATI and DA yung kanilang business. So bibigyan pa din sila ng panggastos. Ongoing. Opo, sa Ongoing, year 2. Bibigyan sila ng 10,000 per month for 12 months. So, imagine, 120. Opo, madami silang allowance. Parang 150 plus 120. Parang ganon. Kung susumahin yun, para ka na lang din nag-work sa mga LGU. Pwede kang employed ka na din yan. Pero ano yung qualification noon? May edad ba tayo? So, meron po tayong edad. So, sa
sa mga grantees po, at least 18 to 35 years old. 18 to 35. Opo. Youth And then yun, dapat talaga youth. Yes po. And hindi naman po siya sinabi sa guidelines, pero iniiwasan po natin dito yung may mga anak na, pero siya, open naman siya sa sa pag-apply. So ibig sabihin, yung mga di ba kailangan nag-graduate ng high school or something? Pwede po siya, open po siya sa graduate ng 4-year course. So, mas advantage po kung graduate ng BS Agriculture or related sa agriculture. Okay. So, meron naman po tayong pointing system na sinusunod. And pwede din po siya sa mga out-of-school youth. Yes. So, dalawa po yung category ng pointing system po natin na susundin. Para naman po, ma-open talaga siya sa lahat. Hindi lang sa mga graduate lang ng 4-year course yung may opportunity. Pati din po, priority din po dito na pati yung mga out of school youth ay makapasok. Yes. So basta 18 to 35 years old. Syempre dapat natural born Filipino citizen. Ano po? Not necessarily from Bicol. Hindi priority yung priority Bicol. Po yung mga taga Bicol kasi lahat naman po ng region ay meron ito. Yes. So pwede po kung may mga nakikinig po na mga taga ibang region, mag-inquire lang po kayo sa mga respective ATI RTCs po ninyo. Okay. So, yun lang Opo, and syempre po, willing po siyang mag-commit na sa 21 months na internship. Hindi po pwedeng sa isang taon lang. So dapat makumpleto niya po. Kasi pag ibig hindi sabihin niya nakumpleto, Justine, mag-i-stay sila? Yes po, mag-stay po sila sa farm na ma-assign po sila. Kaya po may farm partner tayo. Kasi so, doon sila 21 months. magpa-practice. Yes po. Diretso na yun? Ay, hindi po. Yung 9 months doon sa farm partner sila magstay. And then, yung year 2 nila, yung 12 months po, ay doon na sa sarili nilang farm. So, pero may allowance pa din. Okay. Opo. So, ibig sabihin, sa sarili na nilang farm Opo. na Kasi magpa-practice na sila. i-establish nila. Dapat pala, kasama rin ba sa requirements, dapat meron ka ding yes lupa po. na isa po yan sa basic requirement na dapat meron ka po. Ang advantage po kung merong sariling lupa. Or kung wala naman po, pwedeng may magpahiram. Basta meron pong kasulatan na ikaw ay papahiram. Yes po. And then, pwede ka pong mag-rent. Pero ano din po yun, kasama kasi po yun sa may points na binibigyan. Sa pointing system. Okay. So, basically, kailangan ay talagang nagpa-practice na or pwede bang mag-uumpisa pa lang? Pwede pong nagpa-practice na, pwede din pong nag-umpisa na, pwedeng mag-uumpisa pa lang. Okay. So depende 'yon. Depende 'yon sa points na makukuha na nila. Yes po. So syempre mas may advantage 'yun kung yung nagpa-practice na. Yes po. Okay. And syempre Sir Mike, dahil ito ay anuhan ng physical na dapat physically fit ka. Opo. So may mga medical Opo. may medical. So hihingan natin sila ng medical certificate. Sa mga health center, sa mga ospital. Psychologic yung kahit hindi na po. Hindi na. naman po ganun ka strict. So, basta kaya nga kanina, hindi naman sinasabi na dapat ay single. Diba? Iniiwasan natin yung may ganoon kasi nga, mag-stay sila kasi sa farm. Ng farm. Mahirap naman kung uwi-uwi. Kung taga doon ka sa Masbate, Catanduanes, tapos na-assign ka dito sa farm na yan, dito sa Camsur. So, medyo ang 9 months is 9 months, di ba? Matagal-tagal yon. And syempre, dagdag gastos po kung umuwi pa siya. Correct. So, mauubos po yung kanyang allowance na 5,000. Yung stipend niya, okay. And then, so, nandun na tayo sa youth. So, yun ay depende na sa mga qualification na sinabi natin. Basta, sa umpisa ba ay kailangan pa mag-letter of intent? Or paano ba yung proseso? Mas advantage po na meron siyang letter of intent. Though wala po siyang nakalagay doon sa una nating guidelines. Kasi ngayon po ay nire-revise po yung mga documentary requirements na hinihingi kasi mas gusto natin ngayon i-simplified yung mga documentary requirements. May forms ba kayo na inilabas? So, meron po kaming mga available na mga template ng forms. So, hindi, ibig sabihin, yung mga forms na yon ay nasa mga municipal agriculture office ba nila? Wala pa po sa ngayon. So, yan po ay yung dati naming post, magpo-post pa lang kami ngayon. So, ibig sabihin, direct muna sa atin, dito sa ATI. So, mag-i-inquire po sila. Okay, so yung mga nanonood po dyan sa atin, na titingnan natin ang pinakaano po ngayon ay wala pang mga
forms, di ba, na nasa ating mga malalapit na munisipyo or provincial offices ng ating agriculture, di ba? So, direct muna po tayo dito sa ATI. Opo, sa Kung mag-inquire yes. po kayo, okay? Dito muna po sa ATI Bicol. And then, syempre, pag sa ATI Bicol nag-inquire kayo, kung dun sa ating website, di ba, pwedeng i-address kay ating kay Ma'am Justin or kay Ma'am Elsa, di ba? Na pwedeng nating with regards to magtatanong tayo youth scholarship grant on organic farming. Okay? So doon naman sa farm partners, ano naman yung mga qualification? So, unang-una po, dapat meron siyang sariling farm. Ano po? So, dapat po, chemical-free talaga yung practice ng ating, And mas advantage po kung PGS certified or third-party certified yung ating farms. Okay. Ano po? Certified na organic. Yun lang naman ang basic requirement. Yes po. Pero hindi sabi ba ko nga, dapat kailangan ba na may accommodation? Kasi syempre doon yung yes po, isa din po yun na dapat may magandang accommodation po yung dalawang bata na ma-assign. Na makomportable naman po silang magstay doon sa farm. Okay. So, yun lang, Opo. Pero, yung ating farm partners ay meron din silang, kumbaga, yes po. Ang may kagandahan assistance po din. doon ay meron po silang mentoring fee na marireceive. Kasi per month din po para yun. dun sa dalawa. Opo. 5,000 pesos per grantee. So, kung may na-assign po sa inyong dalawa, so meron po kayong 10,000 pesos per month na marireceive na mentoring fee. Okay. So, definitely, meron din yung mga kaakibat na mga duties and responsibility. Yes Tama? po. So, una na po dyan, dapat... Doon muna tayo sa youth, yung sa ating scholarship na yung sa scholar muna natin na youth. Ano yung duties and responsibilities niya? So, unang-una po dyan, kailangan po na mag-open ng bank account kasi doon po yun ihulog yung kanilang monthly stipend. Ano po? And then, yung lahat ng allowances po nila na marireceive ay doon po ilalagay. And then po, syempre, dapat participative sila sa lahat ng mga internship program or mga activities ng farm. So, dapat aktibo silang nakikilahok sa lahat ng activities patungkol po sa organic agriculture. And yun, magsasubmit po sila ng monthly accomplishment. So, yun po yung kasi para ma-monitor po natin kung naangkop pa ba yung kanilang ginagawa sa farm. So, yun ba ay naka-align pa ba doon sa sinubmit na internship program plan ng ating farm Correct. partner. Bawal yung pasaway. Yes po, bawal po yung pasaway. Okay. So, doon naman sa mga farm partners natin, definitely yung kanilang responsibilidad doon ay dapat laging nasa safe yung ating mga dapat, grantee, di ba? 100% po yung assurance na safe yung bata pag stay doon sa kanilang farm. And syempre, yun po, prior nung ating during application pa lang, magsasubmit na po sila ng internship program plan dahil dun natin titingnan kung yun bang mga activities, mga technologies na ginagamit nila ay pasok doon sa ating organic agriculture standard. Okay. And then, monthly report din po. So, yung farm partners ba magsasubmit ng activity? Yes po, kasi hindi po nila marireceive yung mentoring fee pag walang report. So, tayo ay di ba tayo mag-ano doon sa, may bibigay din tayong template? Meron naman po yung mga available na template. So, sa mga batch 2, bibigyan po namin sila. Kumbaga may din, course outline din. Yes. Di ba? Kasi mahirap din align naman. po doon sa sinubmit nilang internship program plan. Prior po ng ating implementation. Hindi, sa farm partners natin. Same po. Kasi sila po yung gagawa ng mga activities ng mga bata, yung mga grantees. Pero wala ba silang ibigay tayo parang ito yung outline, course wala outline? Po. Binigyan lang po natin sila ng mga IEC materials na susundan kung pero may kanya-kanya po kasi tayong unique technology per farm. So kaya po base na lang po doon sa sinubmit nila mismo. Okay. Opo. Yun so po yung hindi ba kung halimbawa sa mga livestock lang ba? So hindi po dapat marami integrated. pong sakop. Opo. So kasi po as much depende possible din sa interes ng bata. Ilan ba yun? Marami yun, di ba? Opo, meron may po may crops, meron pong livestock, may sa poultry, small ruminant, poultry, yan. So iba-iba po kasi yun. So dapat sa isang farm ganun meron yun? Hindi naman po rin required, ini-encourage lang po.
Kasi 'di ba may qualification din Opo. na tinitingnan natin. Pero mostly kung sila ay practitioner at sila ay PGS certified. PGS certified sila. Certified sila. po. So ibig sabihin sila ay yung lahat na yan ay nandun sa kanila. So, yung lahat ng component po ay halos nandun na din po sa farm. So, yan naman po yung concept ng ating organic agriculture na dapat sustainable po yung ating farm. Okay. So, sige po. Nabot tayo ng oras, di ba? Okay, so napakabilis. Ano mo na, yung huling imbitasyon. Okay po, sa mga interesado pong mag-apply sa Youth Scholarship Grant on Organic Farming. So, kayo lang po ay makipag-ugnayan sa aming ahensya at hanapin nyo lang po or pwede po kayong sumulat sa aming Center Director na si Ma'am Elsa A. Parat and pwede din po kayong direktang magtanong sa Organic Agriculture Program ng ATI Bicol. So, magandang hapon po. Okay, so maraming salamat po Ma'am Justin and of course maraming salamat sa ating Center Director Ma'am Elsa Parot, ang ating pong Chief ng IS si Ma'am Prime and syempre ang ating technical nag-aalalay po dati sa likod ng camera yan ay nandiyan po si Kuya Chan at syempre sa lahat po ng puwersa ng ATI Bicol, maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Ito po ang inyong Kuya Mike at dito po nagtatapos ang ating Agri Salitaan episode 13 sa ating Kaugnay Podcast. Magandang hapon po. At yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.